First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines. And I have a request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Gagawa at gagawa talaga ng paraan ang kampo ng mga Duterte para hindi tuluyang makulong ang kanyang kliyente, si Rodrigo Roa Duterte, ng crime against humanity. Kung matatandaan natin, nagsalita si Atty. Kaufman na ang tunay na salarin ay nasa Manila. No? Ibig sabihin, si Bongbong Marcos yon. Ngayon nakikipag-usap sila, makikipag-negotiate tungkol sa kung sakaling maibalik at mapayagan ng ICC si Rodrigo Roa Duterte ng pansamantalang pagdaya. At totoo lang, hindi papayag ang lahat ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pangtao ng ganitong sitwasyon. Itong interim release na ito na kanilang gustong mangyari kay Rodrigo Roa Duterte ay dapat hindi payagan ng International Criminal Court. Dahil tatakutin niya ang lahat ng mga biktima, pamilya ng biktima ng drug war ni Duterte. So, mainam na ang salarin habang nililitis ay naandyan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Hindi po pwede na makipagnegosyar at dapat makulong si Rodrigo Roa Duterte dahil sa kaso niya tungkol sa drug war.